Na muli ay makapiling po kayo. It has been 1 year already. And I'm praising God because with me today is my wife, Sister Christy. Okay, and I'm also blessed to be with me today. My dear worker years ago, Sister Luz, and the husband, Brother Roger. So they are here. And also the rest of the family. Opo. Napakasipag po niyan at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na siya po ay kapiling natin today. Amen. Okay, let's bow our heads and let us pray. Heavenly Father, thank you that once again you gathered us in this place. Holy Spirit, take over now. This is your church. Speak to each individual right now in the name of Jesus. I don't want to waste their time. So please speak now. Holy Spirit, envelop this place with the precious blood of Jesus Christ. I give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Malakas sa palakpak kay Jesus Christ. Hallelujah. Ako po, hindi ko alam, na-miss niyo po ba ako? O ako lang ang nakaka-miss? Purihin po ang Panginoon. Alam niyo, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ang simbahan po natin, our dear church is not just kicking and alive, but it's growing. And that's the thing that I would like to praise the Lord. Ano po? So, purihin po ang Panginoon. Okay, let me share to you now the Word of God. Church, the Bible does not say Jesus is coming someday. I want you to understand this. But it says He is coming at any moment. Right, that's right. I do not know if you are ready. Hindi ko po alam kung kayo po ay handa na. The problem of the last days is not ignorance of prophecy. But you know what is the problem? Here's the problem. But a loss of readiness. Yung hindi siya handa. Ano po? Alam niyo po ba na po pwedeng dumating ang Diyos any moment? Even right while I'm speaking, even right after this worship service done, Jesus can come any moment. Okay? Jesus did not tell us to predict the time. He told us to prepare. Are you prepared? Alam niyo, kailangan po nating maging handa. Okay? So, let me share to you now. Ready ka na ba? Are you ready? Ayan, ano po, madali pong sabihin yan. Yeah, oo. Madali pong sabihin yan, pero mas gusto kong tumingin dito kaysa doon, medyo maliit siya. Opo. Ito na po siya. Let me share to you this very quick and short video. Hindi makakasama sa rapture ang lahat ng addict sa ML. Hala. Makakasama sa rapture kung busy ka lagi sa trabaho mo, pero wala ka na oras para sa Diyos. Hindi makakasama sa rapture kung malamig kang Kristiyano. Aray. Ang lahat lang ang makakasama sa rapture ay katulad ng 5 virgins in Matthew 25 na sila lang yung handa sumunod sa kalooban ng Diyos, nagbubuhay sa kapananan at talagang mahal na mahal ng Diyos. Kaya sila lang nakasama doon sa rapture. Nandun ka ng rapture na adik ka sa mobile games, hindi ka makakasama sa rapture. Paglantan ka ng rapture at ikaw ay busy sa mapamundong bagay sa mundong ito at nakakalimutan mo na ang Diyos dahil sa mga bagay na ito, hindi ka makakasama sa rapture. Wow. Gusto ng Diyos, handa ang ating mga puso na alam tayo sa kanyang pagdating. Wow. Let me move on now. Let me share to you biblical prophecies are happening and unfolding before our very eyes. And what are those things? Number one, global preaching of the gospel. Wow. Don't you know that it was already a global preaching of the gospel. Through what? Through this gadget. Okay? So it's 24/7. The message of God is being preached. Ano po? Increase in wars. Alam na po natin yan. Increase in war. And global conflict that is ongoing now between Israel and Iran and America.
What else? Earthquakes, famines, and disasters. Alam na po natin yan. Ano po? What else? Moral and spiritual decline. Bagsak na po ang moralidad ng panahon natin. Ano po? Rise of deception and false teachers of prophets or nagpapanggap na Kristo. Ano po? Kitang-kita na po natin yan sa Facebook. Ano po? What else? Israel back as a nation. That was happened 1948. And finally, in the last days, knowledge will increase. So, we knew all the fact about the AI. Hindi na ho natin malaman kung ano ba yung totoo o tama na nakikita natin sa mga Facebook na meron tayo. And let me move on. Prophetic development. Okay? Prophetic development. This is just to update us. One world. Don't you know that any moment, the Antichrist can rise up in power? One world government. Ano yan? Ayan. That's one world government. That's 193. Okay? What else? Religion. Okay, one world religion. This was inaugurated in 2022 and with the big churches all over the world. And that is Catholic, Orthodox, and Islam. At ito po sila. Ito po yung mga pogi. Ayan. Di ba? Yan yung mga kumag. Okay? Ano pa? Currency, digital, one world currency. And that is cryptocurrency. And it's happening now. One world, one currency. Ano pa po? Leader. Siyempre, wala pa po siya. Pero just to give you some idea. I got that from AOC film. Pwede niyo pong mapanood yan. Okay? So, another is digital ID. Ako, pambihira. Tingnan niyo po, Alam niyo po ba kung bakit po mahalaga sa Antichrist ang digital ID? Kasi ang digital ID po ay information sa buhay mo, informasyon tungkol sa bangko mo, informasyon kung saan ka nakatira, at lahat kung sino ka, at yan po yan. Okay? Tingnan niyo po ang sabi ko. Digital ID initiatives are rapidly expanding globally with over 100 countries implementing or developing systems to enable secure online authentication. Can you imagine this? It was already 100 countries. Ilan lang po ba ang countries sa buong mundo? 193. So, ibig sabihin, 93 na lang po ang hindi pa naka-digital. Tingnan nyo, ha? At alam nyo po ba ang essence nito? Kayang-kaya na pong kubkubin ng Antikristo in just a matter of seconds ang mundo. Okay? What else? Ito pa po siya. Portal. What is this portal? Binuksan ng IA sa first portal, Bonifacio Global City sa Taguig, kung saan pwedeng makipag-interact ang mga bisita sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng real-time video portals or reels. Tingnan nyo po ito. Alam niyo po ba, pag napaupo na ang Antikristo, nakikita niya po ano nangyayari sa Portugal, sa Amerika, sa lahat ng bansa because of this portal. Di ba? Ano pa po? Peace board. Naku, ito na po. Let me give you a latest one. Latest. This is just latest. And by the way, Trump holds signing ceremony of his board peace. When did this happen? It was happened only last January 22, this year, 2026. Okay? And tingnan niyo po yan. Ayan na po siya. Board peace. Nung inintroduce po ito sa mundo, it was only 10 countries who joined. And you know, the latest one today, among is already 22 countries. And Pastor Jerry, what is the connection on the second coming of Jesus Christ, this peace board? Here's the connection. Listen. The Bible tells us that when people say peace, peace, then distractions come. Alam niyo po, ito ang totoo. Sa biyaya ng Diyos ang nakikita kong takbo, mapapasuko ng Amerika at Israel ang Iran. At kapag napasuko nila ito, magkakaroon na po ng kapayapaan sa buong Middle East. Hello? Okay? Magkakaroon na po ng kapayapaan sa buong Middle East and worldwide. At ang sabi, when people say peace, peace, then distractions come. And the word distractions is Third World War III.
And by the way, just to encourage you, before that happens, the church is already raptured. I want you to understand that. Amen? Amen. Opo. Wala na po tayo dito noon. Gusto ko pong maintindihan niyo po yan. Maganda pong maintindihan po ito. This is just an update. What the Bible tells us. Okay? So, ulitin ko. Ilan na lang po sa 193? 22 yan. O, kita niyo na? Araw-araw po yan. Itong taon lang naman na to. Oh, that was the latest. Okay? Let me move on now. Let me share to you the war. Marking a major escalation in Middle East tensions. President Donald Trump confirmed what he called major combat operations, saying the objective is to eliminate imminent threats. Explosions were reported across Tehran and other cities, while Iran has launched missiles toward Israel in retaliation. The situation remains rapidly developing. Wow. Just to update you. By the way, church, this is not another sermon. This is a wake-up call to each one of us. That's why I want you to listen carefully. Okay? Heaven is not silent. Prophecy is not sleeping. Eternity is not waiting forever. Amen. Jesus is about to come. Listen. Jesus is coming. Not slowly, not eventually, but quickly. Andyan na po. Look at me. Look at me. Jesus is at the door. And He is about to come. He is at the door. Kaya ano pong inaantay natin? Alam niyo ang totoo? Ang dapat tumulong ka sa gawain ng Diyos. Amen. Ang daming Kristiyano walang ginagawa kundi magsimba lang. Hello? Opo, alam, nalulungkot ako. Ang daming Kristiyano pero walang ginagawa. Taas ang kamay ng Kristiyano. Hala, walang, ang kaunti na nagtaas. Taas ang kamay ng Katoliko. Taas ang kamay ng born-again Christian. If you are truly a born-again Christian, you are helping propagating the gospel. Amen. You are not just coming to church and doing nothing. Dapat po may ginagawa po tayo. Okay? Let me move on now. Let me give you 6 words of encouragement about the coming of Jesus and the certainty of His coming. Okay? Number 1, the return of Christ is certain. Amen. Amen. Believe me. Yes. Believe me. Here's a word for that. Acts 1:11, it says, when men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you to heaven will come back in the same way have seen Him go into heaven. Amen. Opo. Ito po yung nagko-confirm. Ito po yung kawawala lang po ni Jesus Christ sa alapaap. At yun nga po, yung mga alagad ay nakatingin pa rin at biglang lumabas ang dalawang anghel at nagsabi ng ganitong mga bagay. Okay? Let me move on now. The same Jesus who walked on water, died on the cross, rose from the dead, is coming again. Hallelujah. Opo, malakas ang palakpak kay Jesus Christ. Opo, padating na po siya. Kaya kailangan po magpalinis tayo. Kailangan po meron tayong matinong buhay Kristiyano. Amen. Hindi na po uso ngayon ang mag-backslide. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pakiusap, huwag ka mag-backslide. O isa nga pala, there are Christians who are backslide in the heart, but they are still coming to the church. Amen. But they are not, they don't have relationship anymore to Jesus Christ. They just come to the church. And that's a problem today. Okay? Let me move on now. Another number 2, Jesus coming will be sudden. The Bible tells us in a twinkling of an eye, He's there. He's here. Sa isang kisap mata at pagtunog ng pakakak ng anghel, siya daw po ay lilitaw. Amen. It will be sudden. Think about this. Matthew 24:24 says, ito man sabi, 44, you also must be ready because the Son of Man will come at an hour you do not know or you do not expect Him. In other words, His return will be unexpected. Amen. His return will be unexpected. Jesus saying, stay spiritually awake. Are you awake spiritually? Amen. When was the last time you read your Bible? Oh. When was the last time you connect to God in prayer? Wow. Be faithful in your calling. Live ready every day because the Son of Man may come at
any moment. Tuloy po tayo. But here's the problem. Many people believe, oh, I still have time. Hindi mo na ako magkukumit. I still have time. What else? I'll fix my life later. Tsaka ko na ayos yung buhay ko. Do you have these reasons before God? I'll return to God someday. Pero yung someday mo, sir, baka hindi mo na maranasan. Baka hindi ka ma-rapture. Number 3, the church must be awakened. When I said church, I'm talking of individual. Because individual is a part of the Church of Jesus Christ. So we must be awakened. Amen. Kailangan po tayo ay magising. Ano po? Opo. Kaya nga, pakisabi sa katabi mo, Hoy! Gising! O tignan mo, napakasimple nung sinabi ko, hindi sumunod. Hindi, seryoso ha? Ang simple nun, para hindi mo sundin. Tama ba ako? Hindi kaya may mga ilang bagay ka na hanggang ngayon, hindi sinusunod sa Diyos. Hindi biro, seryoso. Let me continue. Romans 13:11, wala pong kukurap. Understanding the present time, this is what the Bible tells us. Ang sabi po, the hour has already come for you to wake up from your slumber. Because our salvation is nearer than when we first believed. Right. Wow. Look at the word. The hour has already come for you to wake up from your slumber. Ang oras daw po ay dumating na ikaw ay magising na sa pagkakaidlip, sa pagkakatulog. Kasi kung papaano daw na noon ang binabalita ng mga tao sa Biblia, yung mga nauna sa atin, na darating na si Kristo, makinig na mabuti, na darating na si Kristo, mas malapit na daw kesa noon, ngayon. Amen. Hello? That's right. And Paul urged believers, look at this one, time is super critical today. Amen. Hello? Okay? Since salvation is nearer than when we first believe. Wow. Another, Christians must no longer live in spiritual sleep. Ang dami po kasing tulog. Carelessness and compromised. Baka anong compromise meron ka? Opo, anong kompromiso meron ka? Pambira, nakakalungkot. Ang compromise. What else? We are to wake up, live righteously and holy, and prepared for the coming of the Lord. Kailangan po handa ikaw at ako. Alam nyo, napakaseryoso po. The coming of Jesus is two things. One, you go to hell. Two, you go to heaven. Amen. Oh, that's the idea of coming. You might left behind because you are in compromise. Kaya po, seryosohin po natin. Ito po ang panahon ng pagsisiryoso. Ito po ang panahon na itinataguyod dapat ang salita ng Diyos. Ito po yung panahon na nagtutulong-tulong ang totoong mga Kristiyano. Mga Kristiyano nagbo-volunteer, Pastor, anong may tutulong ko? Pastor, kailan ako pwedeng magamit ng Diyos? Dapat ganun. Amen. Huwag po tayong, alam niyo po, napaka-komportable nito. Huwag. Alam mo ba, dinala ka ng Diyos sa lugar na ito. Dinala ka ng Diyos sa lugar na ito para makatulong sa gawain ng Diyos. Dinala ka para mamalakayan ang kaluluwa. Dinala ka para iusad ang agenda ng Diyos sa lugar ng dasma.
Kaya nga, simula nung nagsimula ang simbahan ito, ilang kaluluwa na ang naibigay natin sa Diyos individually. How many souls that we have been got from the Lord, for the Lord. Tuloy tayo, a dangerous spiritual sleep has fallen upon the church. So, opo, tulog eh. Napakapanganib, mapanganib na pagkakatulog ng simbahan ni Kristo. Okay? Saan tulog? Where are you asleep? Ito na pa, sleep of compromise. Tulog kasi may kompromiso. Tulog kasi distracted kasi may pamilya, nagtatrabaho. Alam mo yun? Distracted. Opo. Sinasabi palagi, pasensya na pastor, hindi ako makapagtuloy-tuloy kasi may negosyo ako eh. Alam mo ba yung negosyo mo galing sa Diyos? Alam mo ba yung trabaho mo galing sa Diyos? Bakit ayaw mong gawa ng paraan? Amen, amen. Bakit mo pinababayaan na ganun-ganun lang ang relasyon mo sa Diyos? Dapat po, tayo mismo ang gagawa ng paraan. Taas ang kamay na nagmamahal kay Jesus. Do you love Jesus? Will you please raise your hands? If you love Jesus, you will try your best. You will try your best to do something for His glory and honor. Amen. Ikaw ang gagawa ng paraan. Okay? Another is spiritual lackness. And here's number 4. This is what I don't like. Everything is okay. Kahit nagkasalanan, kahit nakababad sa mali, kahit nakababad sa compromise, pambihira, everything is okay. Pambihirang yan. Tuloy tayo. Number 4, the coming of Jesus separates the real from the religious. Upo. Makikita mo ang totoo, makikita mo ang hindi. Makikita mo ang Kristiyanong plastic, makikita mo ang hindi. Tingnan niyo po ito. The separation. Look at the separation. This is in Matthew 25, 31 to 32. Ito po ang sabi, when the Son of Man comes in His glory, all the nations will be gathered before Him, and He will separate the people from one another as a shepherd separates the sheep from the goats. So, what is this for? How can we understand this? It means at Christ's coming, there will be clear separation between the true followers, and which is called sheep, and those who only appear religious, which is goat. Kaya tingnan mo kung meron kang katabing kambing. Di ba? Tama ba? Opo. Yun po yung Kristyanuhan lang. Pero makikita mo, nandyan din. Go to the flow. Born again din. Amen. Di ba? So, talaga bang tayo ay tupa? Di ba? Okay? Another. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Wow. Opo. Dumating na po tayo sa ganyan. At napakarami pong professing Christian. Uy, alam niyo ba? Let me encourage you. Masarap magtotoo sa Diyos. Amen. Amen. Alam mo, total, nandito ka na rin lang. Pwede ba tutuhanin mo na ang Panginoon? Amen. Pwede ba totoo ng paglilingkod? Pwede ba yun? Pwede ba akong makiusap? Sayang eh. Alam mo ba kung ba't ka nakakilala sa Diyos? Kasi gagamitin ka niya para sa ibang tao. Right. Kaya, ang mensaheng ito, huwag mong babaliwalain ito. Sa puso mo to. Kasi, alam niyo po, by the way, this year, the ministry that God has entrusted to me turned 30 years. And I never regret for the past 30 years of serving the Lord. Amen. Opo, hindi po ako nagsisi. Opo, hindi ko po pinagsisihan. Sabi ko nga sa asawa ko, masarap magpakatino, mami. Opo. Itanong mo nga sa katabi mo, o seryoso, hindi ka na naman susunod. Itanong mo nga sa katabi mo, matino ka na ba? Hindi seryoso eh. Oh. Isa pa. Sabihin mo sa katabi mo, pwede ba magpakatino ka na? Sabihin mo sa katabi mo pa, nabubwisit na ako sa'yo. In English, I'm tired of you.
Ayaw kasi magpakatino, ayaw magbasa ng Bible, ayaw mag-commit, ayaw mag-small group. Pambira, anong gusto mo? Bla bla bla, hallelujah, hallelujah. Anong gagawin mo? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sayang ka, kuya. Sayang ka. Sige, sabihin mo, sayang ka, kuya. Di ba? Ang daming, alam niyo po, ang daming pulpul na Kristiyano. Hindi biro. Ang daming pulpul na Kristiyano. Ang daming Kristiyano walang kwenta. Opo. Tingnan mo ha. Uy, siya nga pala. Magkakakwenta lang ang buhay mo kapag totoo mong ginamit kay Jesus. Oo. Alam mo yung pinagkakabisihan mo, it's just a matter of click. Wala na yan. Kaya wag yun. Wag puro trabaho. Wag puro trabaho. Amen? Wag puro trabaho. Pampihira. Wag kang mag-aksena ng panahon. Jesus is coming any moment. The Bible tells us He is at the door. Andiyan na po siya sa pintuan. Opo. Huwag mong babaliwalain ang mensaheng ito simula sa araw na ito. Tuloy tayo. What does it mean? It means some people are religious outwardly, yet Jesus reveals who truly belongs to Him. Opo, huwag tayong magpapakrisyan. Andito ka na rin lang, totohanin mo na. Amen? Magpresenta ka na, Pastor, gusto kong tumulong. Ano bang pwede kong magawa? Opo, ano bang pwede kong magawa, Sir? Pastor? Oh, kita nyo, tsagan-tsaga ang inyong pastor. Tuwing Wednesday, nagpe-prayer meeting, pumupunta pa kayo. Naintindihan nyo po ako? Paano lulusog ang pananampalataya mo? Amen? Tuloy tayo. Another, church, you can have religion without relationship. Oh, grabe, ano po? What else? Church attendance without surrender. What else? Ministry. This is to all workers. Ministry without intimacy. Busy with the ministry, but not with the King. Amen. Ministry without ministry without intimacy with God. Nasaan ka doon sa tatlo? Puro negative yung tatlong yan. Di ba? Tuloy tayo. In other words, when Jesus comes, only the true ready will enter His kingdom. Amen. Hallelujah. Opo. Yun lang pong handa. Pambihirang yan, oh. Tuloy tayo. Number 5. This is not the time to play with sin. Amen. Sir, tama na. Huwag kang makipaglaro. Stop playing with God. Amen. Opo. Stop playing with sin. Opo. Siya nga pala, kapag nag-commit ka, hindi mo pagsisisihan. Dahil ang totoo, napakabuti ng Diyos, ibibless niya buhay mo. Yes, amen. Akala mo lang yun? Hindi mo alam yun. Nasasabi ko yun dahil 30 taon na po ako naglilingkod sa Diyos. Nakita ko kapag tinino ng tao, babae o lalaki, ang kanyang relasyon sa Diyos at tumulong siya sa gawain ng Diyos, ang buhay niya ay nagiging maayos. Oo, may pagsubok, pero kaya mong tumayo. Oo, iba't ibang uri ng problema, pero kaya mong tumayo. Bakit? Kasi nga ang Diyos ay sumasayo. Amen. Opo. Kaya wala nang patumpik-tumpik. Tulungan nyo ang Dasma Church natin. Amen. Pakiusap lamang po. Hindi po yan kaya ng sword. Hindi po yan kaya ng leadership alone. Because Dasma, how many people in Dasma? 1 million. Wala pang kukura pa. Stop playing with sin. Wow. What shall we say then? Look at, this is what Paul is saying to his readers. What shall we say then? Shall we go on sinning so that the grace of God may abound? So that the grace of God may increase? Are we going to continue sinning? Kasi nga nasa compromise ka eh. Kasi nga wala kang surrender eh. Pero nasa church ka. Kaya sabi ni Paul, pambihira kayo. Magpapatuloy ka pa rin ba? Napakabuti ng Diyos. Magpapatuloy ka pa rin ba sa maling buhay? Ang buti ng Diyos. Amen. Yun eh. By no means. Wow. Wag na daw. We are those who have died to sin. How can we live it any longer? Amen. You have been died to sin. Listen.
Alam mo, parang ang hirap intindihin. It's hard to understand when the Bible tells us, you died to sin. It's hard. Ang hirap intindihin. And you know what? Let me be clear on this. The only way for you to consider yourself to die with sin is what? You learn how to say no to sin. Yes, amen. You learn how to say no to wrong things. That's how you consider yourself died to sin. Kinikilala mong mali. Kapag kinikilala mong mali, ibig sabihin, patay ka na kasi noon. Hello? Amen. Hello? Kaya kailangan mong i-maintain yung iyong personal intimacy sa Diyos. Kailangan mong basahin ang Bible. Kailangan mong intindihin ang Bible. Kailangan mong mag-commit. Grace is not a license to continue in sin. That's right. Hello? A believer must turn away from it. Kasi ginagawa nilang lisensya ang grace. Uy, may limitasyon ng Diyos. Yes, God is love. But He also punished. That's right. Let me tell you that. That's right. He also punished. Yes, He loves us so much. That's why even He died on the cross for you and me. Right. But there is that limitation. Gusto ko po maintindihan niyo po yan. Another, if we, naku pambihira, intindihin po natin ito mabuti. If we deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of truth, wow, no sacrifice for sin is left. Oh my God. Kung ikaw daw ay magtutuloy-tuloy sa kompromiso, kung ikaw daw ay magtutuloy-tuloy sa paggawa ng kasalanan at mali, sa kabila ng tinanggap mo na ang katotohanan, sa kabila ng tinanggap mo na si Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, listen, ano po ang sabi? No sacrifice for sin is left. Amen. Uy, baka daw maubos na ang pasensya ng Diyos sa iyo. Amen. Baka hindi ka na mapatawad. Hello? Hello? Amen. Baka hindi ka na mapatawad. Kaya ngayong naririnig mo ito, ngayon ka humingi ng tawad. Ngayon ka magpaayos sa Diyos. Tuloy tayo. This is a serious warning to each one of us about willfully continuing in sin. It's a serious warning. Willfully continuing sinning. Tuloy tayo. Remember, hidden sin is super dangerous. Baka may tinatago ka. Delayed repentance is deadly. Half-hearted Christianity is tragic. Stop playing game with God. Amen. Start becoming serious in your relationship to Jesus Christ. Amen. Because when you do that, mapapabuti buhay mo. Amen. Thank you, Lord. Mapapabuti buhay mo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Let me move on, which is last but not the least, the coming of Jesus is hope. Wow. For the faithful. I'm about to finish. 1 Thessalonians 4:16 to 17. This is what going to happen as Jesus comes. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Then, together with them, we who are still alive and remain on earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be forever with the Lord. Amen. Hallelujah. Yan po ang mangyayari talaga. Thank you. Amen. Tuloy tayo. Church, if Jesus returns tonight, will you rejoice? Amen. Hallelujah. Or will you regret? Alam nyo, napaka-conscious ko
sa pagdating ng Panginoon. Dapat po, nasa ganun tayong mode. You are conscious that any moment Jesus will come. One morning, as I woke up, kinapa ko po ang asawa ko. Sabi ko, hala, wala. Na-rapture? Ay, seryoso, para akong ang tanga. Hindi biro. Sa super conscious ko, promise! Sabi ko, hala. Kaya, bukas ko ng pinto. Tapos sabi ko, Ma! Sumagot, ay! Wala pang rapture. Seryoso! Seryoso! Tapos, one day, when we are in fasting for 5 days, this was happened 2 years ago. I have to get something inside of my car, so I rush to my car. And then, pagbukas ko po, bigla pong ang ganda-ganda ng sound. Tapos, sabi ko, hala. Tapos, sinarado kong bigla. Siya nga pala, ang coaching yon pag hindi mo naka-start, hindi naman magbubukas yung radyo. Tama ba? Pero bukas yung radyo, tapos ang ganda-ganda ng sound. Sabi ko, hala, rapture na. Totoo yan. Good Lord, rapture na. Pero parang hindi ako nawala. Sabi ko, ala, bakit hindi ako nawala? Are you with me? That is how I became very conscious of the coming of my Lord, Jesus Christ. Alam niyo, mga nanay at mga kapatid, dapat ganun ka. Tapos kapag conscious ka, alam mo, tutulong ka sa gawain ng Diyos. Magdi-devotion ka. Opo, gabi-gabi po, before I sleep, I ask forgiveness. I ask forgiveness. Because I wanted to make sure Amen. that I will be raptured as soon as my King comes. Yes, amen. I have to ask forgiveness. This is every single day I do it. Because I am in my consciousness. Because my King will come any moment. Opo. Will you be ready? Or, that's the saddest thing. If you will left behind. Kaya nga po sa umagang ito, I do not know your situations. Today, if your heart is cold, compromised, bound by sin, carrying secret battles, and you are already drifting from God, lumalayo ka na unti-unti. Do not resist the Holy Spirit. Amen. Do not delay your surrender. Come to Jesus. Opo. Are you cold? Are you in compromise? You know what we need today is to fix our heart before God. And the only way for you to come to God is by having a right heart. Let me share to you a song. This was super old song. It's a beautiful song. Change my heart, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Make it ever true. Yes, Lord. Change my heart, oh God. May I be like you. Shall we all rise, please? Change my heart, oh God. Make it ever true. Hallelujah. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter,
what I pray. Change my heart, change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Taas nga po ng kamay ang sasabihin niya, Panginoon, gusto kitang paglingkuran. Sino po yung taong yun? Lord, today, I want to serve you. Starting today. Sino po yun? Sino po yun? Do you want to serve God? Do you want to change your heart? And at the count of 3, I want you to come at the altar. 1, 2, 3. Can you come now at the altar? Lapit po tayo sa altar. Sige po, wala na po akong oras. Wala na po. It's 10:07. Can you please come? Can you please come? Please come, please come. Pwede po dito, sagad-sagad po dito. Sige po. Hallelujah. Oh God. Sige po. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Can we make this as our prayer this morning? You are the Father. You are the Father, and I am the clay. I am the clay. Mold me and make me. This is why I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Taas po natin ang ating dalawang kamay kay Jesus. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo ang mga lumapit sa altar. Lord, gusto nilang magpaayos sa iyo. Gusto nilang magpaayos. Nakataas ang kanilang dalawang kamay kasi gusto nilang mag-surrender sa iyo. Panginoon, pagpalain mo po. Pagpalain mo ang bawat individual na hindi lumapit at lumapit. Panginoon, marami pong salamat. Bless now this church. Bless in the name of Jesus, individual church goer. In the name of Jesus. Bless them in the name of Jesus. Bless your church today. Bless them with the spirit of serving you. With the spirit of surrendered everything to you. Bless them in the name of Jesus. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa kabutihan mo. Pagpalain mo sa pangalan ni Jesus ang lumapit sa altar. Kayo po mga lumapit sa altar, sumabay po kayo sa panalangin. Sabay-sabay po tayo, Panginoong Jesus. Nagpapakumbaba ako sa iyong harapan. Sa umagang ito, sinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Panginoong Jesus, linisin mo ako at patawarin sa lahat ng kasalanan na nagawa ko laban sa iyo. Panginoong Jesus, paglilingkuran kita
Tutulong ako sa gawain mo. Ipipresenta ko ang aking sarili. Paglilingkuran kita sa simbahang ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Wait. Panginoon, salamat sa katapatan mo. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga anak. Salamat sa iyo. Maisusulong ang iyong agenda sa lugar ng Dasma. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas sa palakpak kay Jesus Christ. Hindi po ito alam ni Pastor Jeff. Please sit down, please sit down. Very quick lamang po. The Lord is leading me to pray for the leadership. So may I ask Pastor Jeff to please come forward. And the sword, the leadership. Can you please come, sword? This is just very quick. The sword, please. Can you stand up once again and extend now your hands to them? Please agree with me as I pray for the leadership of this church. Please just simply agree with me. Because they need our prayers. Please remember that. Do you pray your leaders in this church? Do you pray Pastor Jeff? Please do pray every day. Because this is the one who really having attacks from the devil. So please, let us pray them now. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, muli, ipinapatong ko ang aking kamay sa aking kapatid na pastor, Kabaro. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, please, anoint him. Anoint him. I delegate the anointing that had been given me years ago. Receive now the anointing to preach the gospel in the name of Jesus. Preaching the gospel with fire and signs and wonders and miracles. Receive in the name of Jesus. Thank you. Lord, I also delegate the part of the anointing that you have been given me to the leadership. Receive now. Leaders of this sword, receive the anointing of the Holy Spirit to fulfill your responsibility and duties for this particular church, TGM Dasmariñas. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. I pronounce your blessing even to their families, wives and children. Bless now your people. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ituloy mo. Ituloy mo. Thank you, Pastor Jeff. Salamat. God bless you. And praise God. Amen. Ayan. Sino po ba ang... Sige po, makakaupo muna tayo saglit for announcement po. Sino po ba ang pinagpala ng Lord? Sige, pwede po nating palakpakan si Lord ulit. Let's give the bless clap for him. Hallelujah.